iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Oras mga kapuso dito po sa Luzon, Quezon at buong Kapuluan, alas 4:01. Balitang balita sa Double B. Aarangkada na. Mga bago at mahalagang mga balita sa loob at labas ng bansa. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Balitang balita sa Double B. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ang lingkod Manny Vargas para po sa Balitang Balita sa Tawbing ngayong araw na ito ng Merkules. Ngayon po ay ika-6 na sa buwan ng Mayo taong 2026. Kumusta na po sa mga kapuso natin? Oy teka ha, paalala po pala walang pasok ngayon. Special non-working holiday ngayong araw na ito. Hanggang sa Biyernes po yan sa lungsod po ng Lapu-Lapu at sa bayan ng Cordoba sa lalawigan ng Cebu. Ayon po sa Malacanang, yan ay kaugnay pa rin sa magaganap na ika-48 48 ASEAN Summit and related meetings dyan po sa lalawigan ng Cebu simula po ngayong araw. So deklarado pong walang pasok ha, trabaho at eskwelahan dyan sa bahagi ng Lapu-Lapu City at sa bayan ng Cordoba sa lalawigan po ng Cebu. At tayo po mga kapuso, may pasok po tayo kahit bango na, kising na, galaw-galaw na, nako. Lalo yung mga naka-aircon dyan, sana all. Bago na po kayo, inom na ng tubig para po maagang makapag-asikaso sa inyo pong mga pupuntahan ngayong araw na ito na Merkules, kalagitnaan ng linggo. At diretso tayo sa napakaraming mga balitaan. Tara na! Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. At nanguna po sa ating mga balitaan ngayon pong araw na itong Merkules, ika-6 sa buwan ng Mayo. Isa sa dalawang sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Isa pang LPA, tuluyan ang naging bagyo sa labas ng PAR. Balitang balita sa Double B. 8 lungsod at bayan sa Albay nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng pag-alburuto ng bulkang Mayon. Balitang balita sa Double B. Ay magandang balita po ito kahit paano maiibsan ang inyo pong sakit sa ulo dulot ng problema sa bulsa, lalo na sa bayarin sa kuryente. Pagpuputol ng kuryente sa mga bigong makapagbayad ng bill mula Mayo hanggang Hulyo, sinuspindi ng Energy Regulatory Commission. Installment o utay-utay na pagbabayad sa loob ng 3 buwan pinayagan din ng ERC. Balitang balita sa Double B. Pinakamataas ang taas ng inflation o pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa sa loob ng 3 taon na itala nitong Abril. Halaga ng piso noong 2018, katumbas na lang ngayon ng 73 centavos ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Balitang balita sa Double B. Report ng House Justice Committee patungkol sa resolusyong naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinasa na sa Committee on Rules ipinasa na sa Committee on Rules ng Kamara. Balitang balita sa Double B. Gun ban iiral sa buong lalawigan ng Cebu hanggang sa Lunes para sa seguridad ng magaganap na ASEAN Summit and related meetings simula po ngayong araw. Nabanggit natin kanina, 3 araw po na special non-working holiday idineklara ng Malacanang sa Lapu-Lapu City at sa Cordoba, Cebu. Balitang balita sa Double B. Tomahawk cruise missile ng Amerika pinalipad sa balikatan exercises sa kauna-unahang pagkakataon. Balitang balita sa Double B. Mahigit 130 million pesos talaga ng poslit na kargamentong naglalaman ng bigas, asukal at iba pang produkto na harang sa isang pier sa Maynila. Balitang balita sa Double B. At balita po sa ibayong dagat, 26 patay ng habang mahigit 60 iba pa sugatan sa pagsabog po sa isang pabrika ng paputok sa China. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. At para sa detalye natin mga balita mga kapuso, unahin po muna natin ang pagbabantay sa lagay ng panahon.
Bantay Panahon! Pumasok na nga po sa Philippine Area of Responsibility ang isa sa dalawang sama ng panahon na tinututukan ng Pag-asa, habang ang isa pa ay tuluyan ng naging bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang LPA na nasa loob ng PAR ay huling nakita sa layong 910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero posibleng magpaulan ng trough o bahagi ng mga kaulapan nito sa Eastern Visayas at Mindanao. At dahil na rin sa posibilidad ng interaksyon nito sa lupa, maaari umano itong humina o malusaw sa mga susunod na araw. Samantala, ang bagyo naman sa labas ng PAR ay namataan sa layong 2,560 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, unti-unti itong lalapit at posibleng pumasok sa PAR ngayong weekend. Bukod sa LPA at bagyo, may isa pang namumuong sama ng panahon bagaman sobrang layo pa nito sa silangan ng bansa. Sa ngayon, easterlies pa rin ang nakakaapekto po sa Pilipinas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng panandili ang mga pagulan sa Negros Island at Zamboanga Peninsula ngayong umaga. Pagsapit naman ng hapon mamaya, posibleng ulanin na rin ang ilang bahagi ng Mindanao, Western Visayas, Leyte Provinces, Mindoro Provinces, maging sa ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito naman sa Metro Manila, mababa umano ang tsansa ng ulan ngayong Miyerkules. Bantay Panahon! Balitang balita sa Double B. Pantay bulkan tayo mga kapuso. Nagdeklara na ng state of calamity ang 3 lungsod at 5 munisipalidad sa lalawigan ng Albay dahil sa pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon noong weekend. Ayon sa Albay Public Information Office, kabilang dito ang Tabaco, Legazpi at lungsod ng Ligao, gayon din ang mga bayan ng Kamalig o Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginobatan. Kahapon muling naglabas ang bulkan ng Uson o Pyroclastic Density Current. May dumaloy ring lava sa timog kanlurang bahagi ng Bulkang Mayon na nananatili sa Alert Level 3. Samantala naman mga kapuso, nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island kahapon. Nangyari po ang pagbuga ng abo dakong alas 5:32 ng umaga at naulit yan ng alas 6:01 ng umaga. Naglikha ito ng 800 metrong taas ng makapal na plume o abo na napadpad sa kanlurang bahagi ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Super Radio DZBB Bantay Bulkan. Sa iba pang mga balita mga kapuso, pinasususpindi ng Energy Regulatory Commission ang mga service disconnection sa mga hindi nakababayad ng bill sa kuryente sa buong bansa. Ayon sa ERC, saklaw nito ang mga residential at non-residential consumers sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa billing period na mula Mayo hanggang Hulyo. Inilabas ng ahensya ang kautusan sa gitna na rin ng umiiral na state of national energy emergency dahil po sa epekto ng giyera sa gitnang silangan. Samantala, inutusan din ng ERC ang mga distribution utility na magpatupad ng utay-utay na paraan ng pagbabayad ng kuryente para sa mga consumer na hindi naman hihigit sa 200 kilowatt hours ang konsumo kada buwan. Dapat umanong payagang silang magbayad ng installment o utay-utay sa loob ng 3 buwan. Super Radio DZBB Balitang Totoo. Lalo pang bumilis ang inflation o pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Abril. Mula 4.1% noong Marso na itala sa 7.2% ang inflation rate noong nakalipas sa buwan na pinakamataas sa loob ng 3 taon o magmula noong March 2023 kung saan ay umabot yan ng 7.6% ayon sa Philippine Statistics Authority. Pangunahing dahilan nito ang mas mabilis na pagmahal sa presyo ng pagkain. Dumagdag din ang mabilis na pagtaas ng gastos sa transportasyon tulad ng pagsirit sa presyo ng diesel na dumoble na ngayon. Nagmahal din anila ang gastusin sa bahay tulad ng renta, tubig at kuryente. Balitang balita sa Double B. At dahil na rin po sa pagmahal ng mga bilihin mga kapuso, kasama na ng pagtaas ng inflation, sumadsad ang purchasing power ng piso nitong Abril. Kasabay nga ng pag-alagwa ng inflation rate o antas ng pagmahal ng mga serbisyo at produkto sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas na lang ngayon ng 73 centavos ang halaga ng piso noong 2018. Dahil dyan ang 1,000 pesos noong 2018 ay nagkakahalaga na lamang ngayon ng 730 pesos. Yung datos natin sa ating purchasing power of the peso, itong Abril 2026 ay nasa estimated 0.7326. So tama ka, yun yung lowest since we rebased it in 2018.
Yapatinig ni Claire Dennis Mapa ang pinuno ng Philippine Statistics Authority. Balitang balita sa Double B. Samantala po itinanggi ng Malacanang na nag-aangkat ng repolyo at iba pang mga gulay ang bansa. Kasunod na rin ang pagpuna ni Senador Amy Marcos sa Department of Agriculture ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinabulaanan mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang naturang paratang at ang tanong ni Castro kay Senador Marcos, saan ba siya kumukuha ng impormasyon? Direkta rin manong kinontra ng kalihim ang pahayag ng senador at iginiit na walang importasyon ng repolyo ang bansa. Binigyan diin ni Castro na hindi bibigyang babala ng palasyo sa Senador Marcos sa kanyang mga pahayag dahil tungkulin naman ng NBI na imbestigahan ang mga pinakakalat na peking impormasyon ng kahit sino. Balitang balita sa Double B. Pinamamadali na po ng National Food Authority o NFA ang procurement o pagbili ng milling services para agad na magiling ang binili nilang mga palay at mapaluwag ang kanilang mga bodega. Ito'y kasunod na rin ng reklamo ng ilang magsasaka na hindi na sila makapagbenta na bigas sa NFA dahil puno na umano ang mga imbakan. Ayon kay Larry Lacson, administrador ng NFA, may mga imbakan silang mabilis mapuno lalo na sa mga lugar na marami ang nagsasaka. Pinapaghiling na po natin yan ng mabilis para magkaroon pa ng espasyo. At pag naghiling naman, para masupply naman sa 20 bigas. So ganun po ang ginagawa natin doon. Magkakaroon po tayo ngayon ng pinapamadali ko nga kahapon, yung emergency procurement ng milling services para ito ay matustusan natin yung P20 at the same time kahit paano maka-free up pa tayo ng bodega. Inig po yan ni Larry Lacson, administrador ng NFA. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Balik tayo sa isyu ng kuryente mga kapuso. Suportado po ng Department of Energy ang pagbabawas o pag-aalis ng value-added tax sa kuryente para mapababa ang presyo nito. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malinaw ang layunin ng kagawaran na magkaroon ng mas abot kaya at maasahang supply ng kuryente sa bawat Pilipino. Kailanman kinakailangan naman ng pag-aralan ng maayos ang pagtatanggal ng VAT sa kuryente at suriin kung makabubuti ito sa lahat ng sektor. Sa ngayon ay mayroon ng panukalang alisin ng VAT sa kuryente pero para lamang sa mga kumukonsumo ng 150 kWh kada buwan o mas mababa pa. Hanggang 300 pesos ang posibleng matapya sa kanilang bayarin sa kuryente kung lulusot ang nasabing panukala. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, naharang sa pier sa Maynila ang nasa 25 container mula China na iba ang totoong laman sa idineklara para mas mura ang babayarang buwis. Ayon po sa Bureau of Customs, idineklara ang kargamento bilang plastic racks pero nadiskubring naglalaman pala ng bigas, asukal, peking brand ng mga sapatos pati mga pang-ukay-ukay. Nasa pati ng mga electronics, gamot, pagkain, cosmetics at iba pang kalakal. Sa kabuuan, halos 137 million pesos mano ang halaga ng naharang na kargamento. Dapat kung ito ay naging legal, nakakolekta sana ang bansa ng 36,968,000 pesos. Lahat ito ay galing ng iba't ibang lugar ng bansang China. Gate pa ng Customs, pananagutin ang lahat ng nasa likod ito na mahaharap sa reklamong paglabag sa Anti-Economic Sabotage Act. Suspendido na kagad ito, no? Hindi tayo papayag na yung mga tauhan lang ang habulan natin. Sa tulong ng NBI, sa mas malamang matukoy natin sino ang nasa likod, financier o protector nitong mga ganitong pag-smuggle o pagpupuslit ng mga imported items. Yamantinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Isa na namang insidente ng gas and run o hindi pagbabayad ng gasolina ang nahuli kam dito sa Quezon City. Nangyari pang insidente na niyan sa Barangay Bahay Toro pasado alas 3 ng madaling araw noong araw ng linggo. Nagpakarga umano ang driver ng isang asul na sedan ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina pero bago pa masingil ng tauhan ng gasolinahan ay mabilis itong tumakas. Ayon sa Quezon City Police District, patuloy ang pagsilip sa mga kuha ng CCTV sa lugar para matukoy ang plaka ng kotse at ang driver nito na mahaharap sa reklamong theft o pagnanakaw. Sa buong bansa, 4 na insidente na ng gas and run ang naitatala mula nang sumipa ang presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Gitang Silangan. 3 sa nasabing insidente ay nangyari dito sa Quezon City. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa Asia na may pinakamalawak na patakaran laban sa epekto ng krisis sa langis bunsod ng giyera sa Gitang Silangan. Sa inilabas na report ng ADB na may pamagat na The Impact of the Middle East Conflict on Asia and the Pacific, tinukoy
ang mahalagang pagtugon ng Pilipinas, kabilang dyan ang pagbibigay ng fuel subsidy sa halos 1 milyong PUV drivers, mga magsasaka at mangingisda. Kasabay na rin ang pagkapalawak sa cash transfer programs na umabot sa mahigit 4 na milyong pamilya. Batay sa naturang ulat, 7 sa bawat kategorya ng economic responses ang ipinatupad ng Pilipinas matapos bumaba ang regional growth forecast sa 4.7% nitong Abril. Bukod sa India, ang Pilipinas lang ang kinilala ng EDB sa pagpapatupad ng energy diversification o ang masigasig na paghahanap ng ibang source ng langis at pagpapabili sa mga renewable energy projects para hindi lang umasa sa imported na langis. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, labas tayo ng ating himpilan. Nako, hindi kagandahang balita ito. Nasa na kaya ang tinatawag na reformation? Mga pulis daw po na sinampahan ng kaso, sinampahan ng mga reklamo, tumaas sa unang 3 buwan ngayong taon ayon po yan sa PNP Internal Affairs Service. Detalye magmumula kay Mark Bacalalat. Mercado, magandang umaga. Lagi umabot sa 1,048 ang mga pulis na nasampahan ng kasong administratibo sa unang 3 buwan ng 2026 ayon sa PNP Internal Affairs Service o IAS. Ayon kay IAS Inspector General Atty. Presido Tulay, mas mataas ang naturang datos kumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon na umabot lamang sa 770. Sa mga nakasuhan, may higit 800 ng Police Non-Commissioned Officers habang may higit 200 ng Police Commissioned Officer. Sa mga nakasuhan din, 323 ang nadesisyon na kung saan 41 ang sinabak sa serbisyo, 64 ang pinatawa ng suspension, 2 ang demotion at 11 ang reprimand o nabigyan ng iba pang parusa habang 187 ang napawalang sala. Nabatid ang IAS ay sangay ng 20. May mandato na imbestigahan at ang mga pulis at bigyan ng disiplina upang tiyakin ang integridad at kanilang profesionalismo. Sinabi naman ni Atty. Dulay na mas panaigting ng IAS ang kanilang monitoring at pagsasampa ng kaso sa mga pulis na abusado. Ako sa Mark Bacalalat ng GMA, Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Bantay Panahon! Mga kapuso, kanina nabanggit natin na posible pong magkaroon ng mga pagulan sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao dahil doon sa low pressure area na pumasok na po sa bahagi ng Eastern Mindanao. So alamin po na natin saan pong mga lugar maaari pong makaranas ng mga pagulan kahit paano maiibsan yung matinding init po na ating nararanasan. Nasa ating linya na po si Binibining Lori de la Cruz para specialist po ng Pag-asa. Miss Lori, magandang umaga sa iyo. Good morning at sa lahat na ating mga taga-subaybay. Patuloy pa rin ang mga pagulan na pwedeng maranasan ngayon sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa low pressure area. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally good weather or mainit at malinsang ang panahon pa rin, especially sa tanghali at early afternoon. Although may mga chances pa rin ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Yung LPA huling nakita sa layong 670 kilometers silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman ang chance na mabuo ito bilang isang bagyo. At para sa heat index, dito sa Kamaynilaan pwedeng umabot hanggang sa 41 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa araw na ito. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat Miss Lori. Mga kapuso, Binibining Lori de la Cruz, live and direct po yan mula sa Pag-asa. Bantay Panahon! Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, balik pa rin tayo sa ating mga balitaan. Kung tumaas daw po yung bilang ng mga pulis na inireklamo batay sa datos ng PNP Internal Affairs Service, may inilabas naman po ng mga pangalan ng ilang mga ahensya ang ARTA o Anti-Red Tape Authority sa mga ahensyang malaki ang problema kaugnay po sa pagtugon nila sa serbisyo at pangangailangan po ng publiko. At batay nga po sa impormasyong inilabas sa Malacanang kahapon, nangunguna ngayon bilang makupad na tumugon sa mga pangangailangan ng publiko ang LTO Land Transportation Office na dati ay nasa 2nd posisyon. Batay po sa datos ng Anti-Red Tape Authority, bumaba naman sa 2nd pwesto ang Food and Drug Administration o FDA sa mga ahensya ng gobyerno na pinaka-inirereklamo noon sa issue po ng ease of doing business. Pumapangalawa naman ang BIR o Bureau of Internal Revenue.
paglilinaw naman ni ARTA Secretary Ernesto Perez, umaaksyon naman ang LTO sa mga inireklamo at nasa 90% na ang natutugunan ng nasabing ahensya. Sinabi ni Perez na hindi kalaban ng ARTA kundi katuwang para masigurong mas mapapahusay ng bawat ahensya ang kanilang pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Tumanggi naman po o hindi naglabas kahapon ang ARTA ng listahan ng 10 na mga ahensya ng pamahalaan na siyang nangunguna sa pinaka-inireklamo ng ating mga kababayan, bagamat tinukoy nga po ang 3. Ito pong LTO, ang BIR, gayon din ang FDA. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Samantala, isinusulong sa Senado na bigyan ng gobyerno ng 5,000 piso ang mga bagong graduate ng lahat ng mga kolehiyo, universidad at higher education and training institution para magamit sa paghahanap nila ng trabaho. Nakapalob ito sa panukalang Fresh Graduates 5,000 pesos one-time cash grant Act of 2026 o ang Senate Bill 1961 na inihain ni Senador J.V. Ejercito. Batay sa 2025 Labor Force Survey ng Department of Labor and Employment, sinabi ng senador na tumaas ng 2.6% ang bilang ng mga unemployed o college graduate na naitala sa 35.6% noong December 2024 o yung mga college graduate po na walang trabaho. Hindi rin umano kulang ang job opportunities kundi ito ay dahil hindi akma ang available na trabaho sa kakayanan ng mga bagong nagsipagtapos sa kolehiyo. Bukod dito, marami umanong katatapos lamang ng pag-aaral ang problemado sa paggastos sa pamasahe, sa kanilang isusuot, sa pagpapaprint ng resume, pagkuha ng dokumento at iba pang gastusin sa paghahanap ng trabaho. Kinilala naman ni Ejercito na umiiral ngayon at malaking tulong ang First Time Job Seekers Assistance Act, pero kinakailangan pa rin anya ng panggastos para makapunta sa mga target na mapasukang trabaho. Balitang balita sa Double B. Lusot na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang batas na layong ibsan ang siksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamagitan po yan ng paglilipat ng mga estudyante sa pribadong eskwelahan. Sa botong 22 pabor, walang kontra, inaprobahan ng panukalang Private Basic Education Voucher Program Act o ang Senate Bill 1981 na inendorso ng Senate Committee on Basic Education at ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Sa nasabing panukala, iiral sa kinder hanggang grade 12 ang voucher program kung saan ay isasubsidiya ng gobyerno sa pamagitan ng voucher ang pag-aaral sa pribadong eskwelahan ng mga kwalipikadong estudyante mula sa mga congested o masikip ng mga public schools. Bibigyan din ng subsidiya ang mga kwalipikadong guro. Prioridad po ang mga estudyante mula sa tinatawag na low-income household, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, mga nanggaling sa geographically isolated and disadvantaged areas o yung mga liblib na lugar. Gayun din ang mga katutubo, learners with disabilities at mga nasa foster care. Wala pa naman po impormasyon mga kapuso kung may kahalintulad na panukalang batas na umuusad na rin sa Kamara. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Balita muna tayo sa labas ng bansa mga kapuso. 26 ang patay habang 61 ang sugatan sa pagsabog sa isang pabrika ng paputok sa Luoyang, China. At dahil nga po sa insidente, ilang gusali ang nawasak at nabuwal din ng maraming puno. Umalingasaw din ang amoy ng pulbura sa lugar. Agad na responde ang mga bumbero kung saan ay kinailangang ilikas sa mga residente sa paligid ng pabrika dahil sa pangambang madamay ang bodega ng pulbura at iba pang kemikal. Pinaiimbestigahan na ni Chinese President Xi Jinping ang nasabing insidente. Nakakulong naman ngayon ang namamahala sa naturang pabrika. Balitang Balita sa Double B. 3 po ang namatay matapos bumulusok mula sa kalangitan ng isang maliit na eroplano hanggang sumalpok sa isang gusali sa bansang Brazil. Nagkayupi-yupi ang eroplano na nag-iwan ng malaking butas sa tinamaan nitong gusali. Ayon sa mga otoridad, 5 ang sakay ng eroplano kabilang ang piloto at co-pilot na dead on the spot. Dinala naman sa ospital ang 3 pasahero pero nasa wiring kalaunan ang isa sa kanila. Wala namang nasaktan sa mga residenteng nasa loob ng gusali. Base sa investigasyon, ilang minuto lamang sa himpapawid ang eroplano bago ito bumagsak. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng trahedya. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Mga balita naman po sa mga lalawigan mga kapuso, nasunog ang nasa 50 bahay sa Cagayan de Oro City na hinihinalang swimming club dahil sa pinaglaroang posporo ng mga bata. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, aabot sa 700,000 piso ang halaga ng pinsala sa sunog na umabot sa ikatlong alarma. Sa kabutihang palad, walang nasaktan o nasawi sa naturang insidente. Samantala po sa Madela, Quirino,
Isang gas tanker ang nasunog habang nagsasali ng diesel sa tanker truck. Nadamay sa insidente ang 5 nakaparadang truck sa lugar. Aabot sa 15 milyong piso ang halaga ng pinsala. Sinusubukan pa naman ng GMA News na makuha ang panig ng mga may-ari ng mga nasunog na truck. Balitang balita sa Double B. Sa lalawigan pa rin mga kapuso, sinalakay ng mga operatiba ng NBI sa Ilocos Region ang peking opisina ng Land Transportation Office sa Malasiki, lalawigan po ng Pangasinan. Sa loob ng gusali, tumambad sa mga otoridad ang mga pinipekeng rehistro, peking lisensya at iba pang mga peking dokumento. Bukod dito, nadiskubre din ang pag-imprenta ng peking pera sa naturang opisina. Isang suspect ang naaresto sa operasyon. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, malaking perwisyo sa kanila ang sinalakay na peking opisina ng ahensya. Huwag silang kukuha ng driver's license sa mga ganyang paraan. Kasi once na nahuli ka na peke yung driver's license mo at na-involve ka sa aksidente, mas talo yung mismong may driver's license. Kahit sabihin mo na ikaw yung nasa tamang lugar ng sakali at na-aksidente ka at yung palang driver's license na dala-dala mo ay peke, talo ka doon. Okay. Pangalawa, pag kumuha ka na ng totoong driver's license at nalaman namin na peke yan at nahuli namin, meron kang kaukulang penalty na dapat mong panagutan. Okay. Inig po yan ng LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Balitang balita sa Double B. Mga kapuso, marami pang mga balita ang ating pong papasadahan, pero syempre ilan muna mapalala, oras po natin ay alas 4:27. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. DZBB, Super Radio number 1. Super Radio DZBB, balitang tama. Balitang totoo! Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Balik tayo sa ating balitaan mga kapuso, oras po natin ay alas 4:29 ng umaga. May sakay na 38 Pilipinong tripulante ang cruise ship sa Atlantic Ocean na nagka-outbreak ng nakamamatay na hantavirus. Pero ayon kay Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, hindi nagkasakit ang mga Pilipino batay na rin sa impormasyon mula sa World Health Organization. Ang hantavirus ay isang pambihirang sakit na karaniwang nakukuha mula sa ihi o dumi ng infected na daga. Una nang napaulat at 3 pasero ng naturang cruise ship ang namatay dahil sa nasabing virus. Nakikipag-ugnayan naman ang Department of Health kung paano mapauuwi ang mga Pilipinong crew ng barko. Ngayon manda sa medical emergency, naka-quarantine ngayon ang cruise ship at nakadaong malapit sa bansang Cape Verde sa Africa. Balitang balita sa Double B. Sa iba pa mga balita mga kapuso, nai-refer na sa Committee on Rules ang report ng House Committee on Justice tungkol sa resolusyong naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At dahil referred na sa House Committee on Rules, maaari ng pagdebatihan at pagbotohan ang committee report sa plenaryo na posible umanong gawin sa Lunes, May 11. 1/3 votes o katumbas ng 106 na mga kongresista ang kailangang pumabor para maaprubahan ang Articles of Impeachment.
I think as we speak, we are looking at almost 200 already, House members who are signifying their intent to support the impeachment. Definitely more than the 1/3 required na yung 106. So, mahirap magsabi ng actual figures, pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. Yan po ang mga tinig ni na Congressman Terry Ridon at Antonio Tino. Kung maaprobahan na sa plenaryo, iaakyat na ang Articles of Impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court at lilitis sa bise. Kasama sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte ang mga sumusunod na reklamo, pag-abuso at maling paggamit sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, panunuhol umano at graft and corruption at ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Idinaan naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa isang private speech ang paglalahad ng resulta ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Lacson, 7 senador pa lang ang pumipirma sa committee report ng Blue Ribbon na kanyang pinamumunuan at kulang pa ng 2 lagda para sa kailangang 9 na pirma upang maipresenta ito sa plenaryo ng Senado. Bukod dito, inilahad na lang ni Lacson ang partial report o bunsod nito ay inilahad na lamang ni Lacson ang partial report ng komite sa pamamagitan ng tinatawag na Chairman's Progress Report dahil kailangan na anyang malaman ng taong bayan ang resulta ng 7 pagdinig ng komite. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. 11 kaso ay nirekomenda para sa preliminary investigation para sa kasong plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi direktang binanggit ni Lacson ang pangalan ng mga sangkot. Gayunman makikita sa kanyang presentasyon ang pangalan ng ilang mambabatas tulad ni na Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Muli pantinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na chairman din ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon naman kay Senador Estrada, hindi siya nababahala sa rekomendasyon ng partial committee report ng Blue Ribbon habang iginit ni Senador Villanueva na hindi siya sangkot sa katiwalian. Kasi sa recommendation, walang hindi naman damage. I'm not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ang LBRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na Coro ay nag-insert ng 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman talagang insertion. Kaya talagang makapanira lang sila. I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Mabigat, mahirap, but I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Iapatinig ni na Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni na Escudero at Romualdez. Super Radio DZBB Balitang Totoo. Sa iba pang balita mga kapuso, kasado na ngayong araw ang senior officials and ministerial preparatory meetings para sa 48th ASEAN Summit and related meetings sa Lapu-Lapu City sa lalawigan ng Cebu. Tatagal po ang nasabing pulong hanggang bukas. Bukod dito, binuksan na rin sa lungsod ang Mactan World Museum na magsisilbing International Media Center. Sa Biyernes naman, inaasang magtutungo si Pangulong Bongbong Marcos sa Mactan Expo na magiging venue naman ng pagpupulong ng ASEAN leaders. Ininspeksyon na ito ng ASEAN 2026 National Organizing Committee. Pero ang mahigit 60 pamilyang nakatira malapit sa Expo pansamantalang pinaalis sa kanilang tirahan at inilipat muna sa isang resort sa bayan po ng Cordova. Ayon sa pamalaang panglungsod ng Lapu-Lapu, sumunod lamang sila sa utos ng National Organizing Committee. Maayos din umano ang kondisyon ng mga residente at tiyak nang makababalik sa kanilang tirahan sa Mayo 9. Samantala, ikinadismaya naman ng ilang residente sa Cebu City ang mga tarpaulin na inilagay at ipinantakip sa bahagi ng Cebu South Coastal Road na daraanan ng mga delegado ng ASEAN. Aniya, tila ikinukubli kasi ang tunay na kalagayan ng mga residente, gayon din ang mga basurang naglulutangan sa tubig at mga pamilyang umaasa na masisilip ng mga lider ng ASEAN ang kanilang sitwasyon.
Bagaman dismayado, iniintindi na lamang umano nila ito. Nauna nang sinabi ni Cebu City Mayor Nestor Arquival na katulad ng pagdiriwang ng kapistahan ng paghanda nila sa Asian Leaders Summit kung saan ay naglalagay umano ng dekorasyon o kortina sa ilang mga lugar. Balitang balita sa Double B. Umiiral na ang gun ban sa buong lalawigan ng Cebu kung saan ay magaganap nga po ang 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings. Ipatutupad yan simula po kahapon May 4 o nung isang araw May 4 mga kapuso at iiral hanggang sa May 11. Bukod sa gun ban, suspendido rin ang pagbebenta at paggamit ng mga paputok. Mahigit 10,000 uniform personnel at force multipliers ang nakatalaga para sa seguridad sa buong lalawigan. Kaugnay pa rin ang Asian Leaders Summit na arangkada simula ngayong May 6 hanggang May 8. Idineklara nga po ng Malacanang na special non-working holiday sa Lapu-Lapu City at sa bayan ng Cordoba sa Cebu simula ngayong araw hanggang sa Biyernes. Balitang balita sa Double B. Samantala po, lumiwanag ang kalangitan sa Tacloban City, Leyte dahil sa Tomahawk cruise missile ng Amerika na pinalipad sa balikatan exercises sa kuna-unahang pagkakataon kahapon. Mahigit 600 kilometers ang inilipad ng missile na dumaan sa eastern seaboard bago bumagsak sa target area na nasa loob ng Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija. Ayon kay Colonel Dennis Hernandez, tagapagsalita ng Balikatan para sa Pilipinas, ginamit sa pagpapalipad dito ang Typhoon missile system na noong 2024 pa dinala ng Amerika sa bansa. Isa ang Tomahawk missile sa makabagong sandata na gustong bilhin ng Armed Forces of the Philippines. Posible mo nitong gamitin ng pangdepensa sa teritoryo ng bansa at pagsawata sa panggigipit sa West Philippine Sea. It is a steaming missile. You can fire it anywhere. Unlike the traditional rocket na isang direksyon lang. It can travel, and a low-level flying missile maghihit talaga ng target to us small as a window. Kahit bintana ay yung target from afar, kaya niyang palusutin yung Tomahawk. Iyan po ang tinig ni Colonel Dennis Hernandez, Direktor ng Balikatan Exercises 2026. Tiniyak naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na ligtas na isinagwa ang Tomahawk missile test. Dagdag pa ng kalihim, ang sinumang nagsasabi na ginagamit ang Pilipinas bilang playground ng US military ay maituturing na mouthpiece o kaalyado ng mga taong salungat ang interes sa seguridad o sa security interest ng Pilipinas. Sinabi ito ni Chodoro sa gitna na rin ng pag-alma ng koalisyong makabayan at pagkondena ng ilang kongresista dahil nakakaladkad umano ang Pilipinas sa kinasasangkutang gulo ng Estados Unidos. Balitang balita sa Double B. Samantala po, naglungsad ang mga bagong pag-atake ang Amerika at Iran sa gitnang silangan sa gitna po yan ng agawan ng kontrol sa Strait of Hormuz. Sinabi ng Amerika na inatake at binasak nila ang 6 na military boats ng Iran habang tinira naman ng missiles ng Iran ang all ports sa United Arab Emirates kung saan ay mayroong base militar ang Amerika. Una nang sinabi ni US President Donald Trump na maglulunsad sila ng aksyon para matulungan ang mga stranded na oil tanker at iba pang barko na makatawid sa Strait of Hormuz. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Magpapatupad muna ng online class ang Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Maynila ngayong araw para sa mga estudyanteng nagkaklase sa kanilang East at West Wing. Ito'y matapos magkaroon ng sunog sa loob ng main campus kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ng PUP na naapektuhan ng main academic building ng universidad. Agad namang naapula ang sunog at sinuspindi rin kahapon ang mga in-person class sa nasunog na gusali. Inaalam pang sa Ninampoy at sa kabutihan palad ay wala pong nasaktan o nasawi sa insidente. Balitang balita sa Double B. Nawala naman ng kuryente ang hindi bababa sa 2,800 residente sa Pasig City dahil sa dumaang mixer truck na sumabit sa mga kable. Ayon sa Meralco, nahatak ng truck ang mga kable ng telco at nabuwal ang poste kaya't nadamay din ang linya ng kuryente. Nabagsakan din ng poste ang ilang sasakyan sa lugar. Sa kabuuan, nadaganan ng 3 motosiklo, 2 tricycle at 1 closed van. At dahil sa insidente, kinailangang isara ang kanto ng Sandoval Avenue at Centennial 1 sa barangay Pinagbuhatan dahilan para maipit sa mabigat na trapiko ang mga motorista. Ayon po sa driver ng truck, hindi nila namalayan ng kanyang pahinante na sumabit na pala sila sa kable habang binabagtas ang Sandoval Avenue. Ayon naman sa barangay, isang residente ang nasugatan sa kaliwang paan agad nabigyan ng paunang lunas.
Balitang Balita sa Double B. Tukoy na ng Quezon City Police District ang pagkakilanlan ng isa sa dalawang suspek sa pagpatay sa negosyanteng si Perry Mariano at sa driver niyang tinambangan sa Timog Avenue, Quezon City noong nakalipas na linggo. Ayon po kay PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na tukoy ang isa sa mga suspek dahil sa fingerprints nito sa motosiklong ginamit at inabandona sa bahagi ng Scout Rally sa lungsod. Sinabi pa ni Tuanyo na ang natukoy ay ang rider habang inaalam pa ang pagkakilanlan ng gunman. Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa mga balita ang ating pong papasadahan, pero syempre ilan muna mga paalala. Oras po natin ay alas 4:41. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZBB Super Radio #1. DZBB Balitang Totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Sa ika-8 pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1. GMA Radio number 1. DZBB Super Radio #1. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Ay mga kapuso, magandang umaga muna sa mga kapuso nating nakatutok ngayon. Sina Divine Kapalad, maraming salamat po ha. Kay Lydia Abagaw, sabi niya ingat po tayong lahat, kasama na si Dicia Mariano. Ma'am Antonina, magandang umaga po sa inyo. Kay Boy Marcelo, kay Normito Maatubang, good morning po. Kay Luzef Yob, good morning. Siyempre kay Let Casao, yan. Sabi niya, sana may mga mapanagot at makulong sa mga sangkot sa katiwalian. Meron siya binabanggit. Florida Flood Control, tama ba? Kay Eder de la Cruz mula po sa Numancia, Aklan, maraming salamat po sa inyo. Kaloy, magandang umaga sa iyo ha. Siyempre sa iba pa mga kapuso natin nagpadala po naman sa nila tulad ni Lauro Andalio. Good morning. Si Violeta Malapre mula sa Camarin, North Caloocan. Si Leonora Asinto, good morning. Rogelio Salas, magandang umaga rin mula po sa Kawit, Cavite. Oy, ingat-ingat ha, mainit pa rin po ang panahon. Si Shirley Gustillo, good morning po. Si Let Casao, nabanggit ko na ba? Bert Eusebio, magandang umaga sa iyo. Kay Al Xavier, good morning. At sa iba pang mga kapuso natin tulad ni Sheroke, si Wala Lang. Si Roberto de la Paz, ayan, si Eduardo de Leon, si Ricardo Ocampo. At marami pa pong iba kasama si Estrella Crisostomo at Heights Mendoza. Uy, Heights Mendoza, magandang umaga sa iyo. Si Aurelian Nuestro, Rap, magandang umaga sa iyo. Si Mauro Jun. At sino pa ba? Nikki, Natalia Sembulan, magandang umaga rin. Kay Gem Inquito. Ayan ha, mga taga na Botas, good morning. Bobby Orozco. Ate Norma, good morning din sa iyo. Kay Nelson Malinaw, good morning din po kuyang. O ito mga kapuso, bakit ito ang tugtog natin? Kasi po may paalala ang lahat. Tag-init ngayon eh, ito yung nakakalimutan ng iba.
Alin po ba yon? Yung pong ano, ang tawag doon, Kapitan Andoy, may tawag dyan eh. Yung karaniwang salitang ginagamit natin. Pag ito ang gagawin, pagtuli, may tawag doon, di ba? Bendisyon ba tawag doon? Iba ba yun? Ay, magkakaroon po ng libreng tuli ang GMA Kapuso Foundation, mga kapuso. Katuwang po ang Philippine Children's Medical Center. Kung kayo po ay 7 taong gulang hanggang 18 taong gulang, maaari po kayong tumawag at magpalista. Siyempre, mas mahalaga pag 7 taong gulang, magpapalista dapat magulang. Ayan ha. O kaya po yung mga adult ng mga kapatid. Maaari po kayong tumawag at magpalista sa GMA Kapuso Foundation hanggang sa Mayo 14. Sa susunod po na Huwebes, mga kapuso. Ang mga numero po na maaari niyong tawagan para po sa libreng tuli ng GMA Kapuso Foundation, katuwang po ang Philippine Children's Medical Center, ay 8928-4299 at 8982-7777, local 9904. At dapat po ang mga batang magpapalista ay malusog, walang asthma, wala pong pagdurugo o bleeding at espesyal na kondisyon tulad po ng autism at ADHD. Maganda rin po ng Barangay Certificate of Indigency. Para po sa mga karagdagang impormasyon, tawagan niyo po yung mga numerong binanggit natin, 8928-4299 o kaya po ay 8982-7777, local 9904. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Ate Babies Guevara mula po sa Mendez, Cavite, magandang umaga. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya Di Amaga at magandang umaga sa iyo. Kay Buboy Menyes, mga kapuso. Charlene, good morning. Kay Alan Cabasa, good morning din. Bahala na. Uy, happy birthday kay Louie Faldas at Marilyn Apion. Ayan ha, good morning sa inyo. Kita sa TV. May panghanda pa ba kayo ngayon? Madre, binigay. Ay nako, kahit po mainis kayo sa akin dahil ako'y tumatawa na hindi magandang impormasyon na ito. Anong gagawin natin? Iiyak ba tayo? Magagalit tayo? Papangit lang lalo tayo eh. Di mo sa kanto. May natitirang konting kagandahan at kagwapuhan. Abay, alagaan na po natin yan. Idaan na natin sa pagtawa para less stress, mga kapuso. Nabubuo dyan cortisol. Kung hindi, Oo. paano na? Isipin nyo po, naitala sa 7.2% yung inflation rate po nitong nakalipas na Marso o nito pong nakalipas na Abril. Grabe, ang taas ha. Yan po ay kumakatawan sa bilis po ng pagmahal o pagtaas sa presyo po ng mga bilihin at mga serbisyo sa ating bansa. At yan po ay malapit sa 7.6% na naitala noong March 2023. Kasama po sa mga dahilan kung bakit tumaas po ang ating inflation sa 7.2% itong April ay dahil sa pagsilit sa presyo ng diesel na ngayon ay doble na. Dahil din po yung pagtaas ng mga bayarin tulad ng renta. Naku, naalala ko ang renta. Ang bayarin po natin sa tubig at kuryente, nagkakalat ang mga bill na kung magkano. Diba? May 47,000, may 31,000. Grabe. Yun ang ayaw kong isana all. Marami naman. Para ang dami nating pera para magbayad ng napakalaking singilin sa kuryente. At ang mas masakit yan, ito mga kapuso, yung sinasabi natin, bakit hindi po maganda na bumababa ang halaga ng piso kontra dolyar? Kasi po pangunahin yung tatamaan yan yung kakayanan nating bumili ng mga pangangailangan natin. Huwag po tayong matutuwa na tumataas ang halaga ng dolyar. Dapat po mataas ang halaga ng piso para mas malakas ang ating pong piso at mas makabili tayo ng mas marami. Hindi po tulad dito. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, yung piso daw po natin ngayon ay katumbas na lamang ng 73 centavos. Noong 2018, ang piso mo, piso. Pero kung ikukumpara sa 2018, ang piso daw po natin ay katumbas na lang ng 73 centavos. Kaya pala pag namamalengke tayo, Kapitan Andoy, pag nagsha-shopping tayo, nag-grocery. Grabe, magugulat ka. Meron kang laman sa iyong sa iyong electronic card o sa iyong electronic wallet. Inipon-ipon mo pa yung kasama pambayad. Ang binili mo lang pangangailangan mo. Hindi pa napupuno ang iyong cart na itinutulak-tulak. Nangangalahati pa lang. Yung ba, basket pa lang. Pagkatapos mga kapuso, magugulat ka, ang babayaran mo lagpas 3,000.
yun pala ang dahilan. Dahil ang katumbas ng 3,000 mo, 7, 14, 21 plus 30, edi 2,190 pesos na lang mga kapuso sa 3,000 piso. O ayan ha. Ayos pa ba? Grabe, kalungkot naman. Buhay natin. Pero yung datos natin sa ating purchasing power of the peso, itong Abril 2026 ay nasa estimated 0.7326. So tama ka, yun yung lowest since we rebased it in 2018. Kita sa TV. Yan patinig ni Claire Dennis Mapa po ng Philippine Statistics Authority, mga kapuso. Nakakalungkot naman ano. Kaya pala pag pumunta ka sa karinderya, yung bibilin mo maliit na lang na lalagyan po ng ulam. Grabe. Kaya pala marami ng taba ngayon pag bibili ka halimbawa ng menudo. O kaya bibili ka ng ano. Ay, di, kahit naku, mahal na rin ng patatas eh. Ang marami yung taba. Pati nga minsan ng sabaw, may bayad na eh. Oo, 5 piso. Pag dagdag ka ng sabaw. Ay, nako mga kapuso. Balitang balita sa Double B. Kaya naman po ang kailangan natin talaga mga ayuda. Kahit ayaw natin ng ayuda. Kailangan natin ng mga tulong. Bakit? Kasi naman po mga kapuso, iisa ang gusto ng marami. Okay lang, di ba? Hindi ko sinabing lahat sinabi ng marami. Ang iisa ang gusto po ng marami. Ano yun? Kahit hindi na malaki ang dagdag sweldo, basta maibaba ang presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. O nga naman. Kasi kung babalik ang piso mo sa dating halaga niya na piso at hindi 73 centavos, kahit pa paano po, kaya nating bumili. Pero kung may mga ganitong klase po ng mga hakbang, kahit pa paano may tulong ito. Makagagaan ito kahit katiting. Ano po yan mga kapuso? Ito po ay yung iniutos ng Energy Regulatory Commission na suspensyon ng pagpapatupad ng service disconnection. Makakahinga ako ng konti. Magbabayad pa lang ako ng kuryente, so pwede pa ako hindi magbayad ngayon. Uunahin ko muna yung iba kong mga bayarin. Ayan, di ba? Yan ang iniisip natin ngayon. Unahin ko munang bumili ng ulam. Magbayad ako. Ito, panibagong school year na naman. Tapos may ibang eskwelahan. Naghihirap na nga po ang buhay kung saan-saan pa gustong gawin. Ayon pong graduation ng mga anak. Bakit hindi na lang kasi sa loob ng eskwelahan? Diba? Mas makakatipid. Ang dami pang mga eklavu. Ayon po sa ERC, saklaw po ng kanilang kautusan, ang mga residential at non-residential consumers sa buong bansa para po sa billing period na mula Mayo hanggang Hulyo. Malaking tulong po yan. Pero ito ang mas malaking tulong mga kapuso. Ayon po sa ERC, kanila rin pong inuutusan ng mga distribution utility na magpatupad ng utay-utay, installment na pagbabayad po ng utang para sa mga consumer na hindi naman po lalagpas ng 200 kWh ang konsumo kada buwan, kung saan ay pwede raw po yung mabayaran sa loob ng 3 buwan. Ayun. Malaking bagay po yan mga kapuso. Lalo na, eto. May mga panukalang batas nga po na tanggalin ang value-added tax sa kuryente, para mapababa. Dahil kung halimbawa na lamang 150 kWh po kada buwan ang inyong konsumo, bate po sa impormasyon ng DOE, 300 pesos na po ang inyong matitipid. Uy, ang laki nun. Pero sa totoo lang po mga kapuso, yung VAT, okay lang yan para at least walang masabi ang gobyerno na hindi natin dinutupad ang ating partisipasyon. Dahil tayo po ay nagbibigay po ng pondo sa kanila sa pamagitan ng mga buwis. Ang dapat tanggalin, Kapitan Andoy, yung systems loss. Kaka-insulto yun at nakakainis. Bri mo, ibang tao ang nagnakaw tapos ang pagbabayarin ng Meralco at ng iba pang mga distribution utility yung mga nagbabayad ng kuryente. At kung kinapos ka ng pambayad sa kuryente, disconnection notice ang aabutin mo. O di ba? Nakakainis, hindi ikaw ang nagnakaw, ikaw ang nagbabayad sa serbisyo, pero ikaw pa ang mapuputulan ng kuryente. Kakalungkot ano? Balitang balita sa Double B. Ito pa mga kapuso. Nung nakaraan po na ibalita natin, di ba may mga nagrereklamo po ng mga magsasaka kasi sinasabing puno na ang mga bodega. Ang naging aksyon po dyan ng NFA o National Food Authority mga kapuso ay ang pagpapabilis
Yung po sa mga serbisyo para sa paggiling, para sa milling ng mga palay, nang sa gayon, mapaluwag po ang mga bodega nila. Isa po sa mas mapapabilis yan na paraan mga kapuso ay magtulong-tulong na talaga. Yung pong mga alam naman nating binabagsakan, baka pwedeng tuloy-tuloy po na iluwas yan, lalo dito sa Metro Manila at sa iba pang mga pangunahing lungsod sa bansa na meron pong Benteng Bigas program. Kasi kung mabilis po ang proseso na yan, hindi mangyayari po yung nangyayari yan sa pinupuntahan at tinututukan ni Alan Gatus dito sa Quezon City na napakahaba ng pila kasi iilan lang, meron lang pong limitasyon kung ilan ang makabibili. Sa Pasay naman, kung daw nagkakamali, si Sam Nelson na nag-report kahapon. Kahapon nga ba yun? Yung sinasabing may bilang lang ng tao na makakabili. Kasi po kulang ang supply. Kung maagap kong kumilos kasi ang Food Terminal Incorporated at ang NFA, maluwag po ang mga bodega, mga warehouse nila. At pwede pong magpasok kaagad ang mga magsasaka na naghahanap po ng magandang kita. At yung pong bigas na yan na pumapasok, agad naman pong mapapakinabangan ng mga kababayan nating bumibili ng murang bigas. Diba? Pinapaghiling na po natin yan ng mabilis para magkaroon pa ng espasyo. At pag naghiling naman, para masupply naman sa Benteng Bigas. So ganun po ang ginagawa natin doon. Magkakaroon po tayo ngayon ng pinapamadali ko nga kahapon, yung emergency procurement ng milling services para ito ay matustusan natin yung P20 at the same time kahit paano maka-free up pa tayo ng bodega. Iinig po yan nila Relaxon, administrador po ng National Food Authority. Balitang balita sa Double B. Sa mga naghanap po ng trabaho dyan sa Tayaba City sa lalawigan po ng Quezon mula alas 7 ng umaga, maaga ito 7 a.m. hanggang alas 4 po ng hapon sa New Tayaba City Hall. 10 kumpanya po ang kalahok dyan. Mga trabaho pong alok nila, driver, welder, team leader, karpintero, tubero, mason, company nurse, pool attendant at marami pa po ang iba. Wag po sayangin ang pagkakataon mga kapuso. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Diaryo! Diaryo kayo dyan! Diaryo! Diaryo sa radyo sa Double B. Balitang balita. At mga kapuso, eto nating Diaryo sa radyo. Mga headlines, mga balita sa Diaryo. Updated po yan sa Super Radio 2026. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay May 6. Pareho po ang banner story ng Philippine Star at Manila Bulletin. Inflation noong Abril sumipa sa 7.2%. Diaryo sa radyo. Sa Philippine Daily Inquirer, 38 Pilipino kabilang sa mga sakay ng cruise ship na apektado ng hantavirus outbreak. Diaryo sa radyo. At sa Filipino Star ngayon at Abante, Tomahawk cruise missile ng Amerika pinalipad sa balikatan exercises sa bansa sa kauna-unahang pagkakataon. Diaryo sa radyo. May abiso po sa supply ng tubig mga kapuso sa Maynilad, 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas. Quezon City po, Barangay San Roque, Tangos, Tangos North at Tangos South. Samantala naman po, sa Maynila, Barangay 11 hanggang 16 ang apektado, habang sa Maynila po, napakaraming lugar na ito, 10 p.m. hanggang 6 a.m. Sa Caloocan City naman po, Barangay 178. Habang 11 p.m. hanggang 6 a.m. bukas sa Quezon City, Barangay Kaligayahan. At sa Manila Water mga kapuso, 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas, Quezon City, Barangay Old Capital Site, Basra, New Ira at Culiat. Habang sa Cainta Rizal, parehong oras po, Barangay San Roque at Barangay San Andres. Yung binanggit natin kanina yung Tangos, yan po ay sa bahagi ng Navotas mga kapuso. Diaryo sa radyo. Susunod na si Kuyang Orly Trinidad kasama po ang kanyang napakasarap at mainit na kape. Pero tubig muna pagbangon po ninyo at pagising. At muli po mga kapuso, dito sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat. 4:59 na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZWB Super Radio Number 1. DZWB Balitang Totoo.